Ang strike ng US sa mga target ng Russia ay posibleng mag-udyok ng digmaang pandaigdig. Tiyak na makukuha ng Poland ang bahagi nito sa radioactive, pagbabanta ni Medvedev. Nagbigay ng malaking babala sa kanluran ng aide ni Russian President Putin na si Dmitry Medvedev. Nagbabala si Medvedev na ang anumang pag-atake ng US sa target ng Russia ay hahantong sa isang digmaang pandaigdig. Naganap ito sa gitna ng nagngangalit na tensyon sa pagitan ng US at Russia, habang kasalukuyang nagpapatuloy ang pakikidigma nito laban sa Ukraine. Narito ang pahayag ni Dmitry Medvedev. Ang pagpuntirya ng mga Amerikano sa ating mga target ay nangangahulugan ng pagsisimula ng digmaang pandaigdig, ang Foreign Minister, at kahit na ang bansang Poland ay dapat maunawaan iyon. Ang Washington, hindi tulad ng Warsaw, ay sa ngayon ay umiwas sa paggawa ng anumang ganoong pagbabanta sa publiko dahil mas maingat sila kaysa sa mga Poles. Matapos ito, sinabi ng Polish FM na nagbanta ang US na gaganti kung gagamit ang Russia ng mga sandatang nuclear. Sa isang panayam ng The Guardian, si Radoslaw Sikorski ay nag-warning sa Russia laban sa anumang nuclear escalation. Sinabi ng Polish minister na binalaan din ng China at India ang Russia laban sa paggamit ng nuclear. Narito ang warning ni Radoslaw Sikorski. Sinabihan na ng mga Amerikano ang mga Ruso na kung magpasabog sila ng nuclear, kahit pa na hindi ito makapatay ng sinuman, aatakihin namin ang lahat ng inyong mga target o posisyon sa Ukraine gamit ang mga conventional weapons at lahat ng iyon ay wawasakin namin. Kasunod nito, sinabi ni Dmitry Medvedev na si Sikorski ay tila nagpasya na takutin ng kanyang mga master. Nagbabala ang aide ni Putin na sa kaso ng nuclear confrontation, ang Warsaw ay hindi maiiwan. Ayon kay Medvedev, hindi mapag-iiwanan ng Warsaw at tiyak na makakakuha ng bahagi ng radioactive ash. Binanggit pa ni Dmitry Medvedev ang mga pahayag na ginawa ng presidente ng Poland na si Andrzej Duda noong nakaraang buwan. Sinabi ni Duda na ang Poland ay magho-host ng mga US nuclear weapons kung mag-o-offer ito sa ilalim ng NATO's sharing mechanism. Matatandaan na ang NATO nation ay nakapagbigay na ng $4 bilyong na halaga ng mga armas sa Ukraine. Naganap ang warning habang sinimulan kamakailan ng Russia ang mga taktikal na pagsasanay sa nuclear weapons malapit sa Ukraine. Iniutos ng Pangulo ng Russia ang mga pagsasanay sa gitna ng mga mapanuksong pahayag ng mga pinuno ng kanluran. Umalis muna tayo sa mga balita tungkol sa giyera. Pumunta muna tayo sa mga good vibes na kwento katulad ng ikwento ko sa inyo. Ito ay tungkol sa isang lalaki na wala namang pinag-aralan pero naitayo ang isa sa pinaka-luxurious na sasakyan sa buong mundo. Ito ay walang iba kundi ang kwento ng Rolls-Royce. Alamin natin ang kanyang kwento. Noong nagsimulang magkalikot ang batang ito sa mga makina, walang sino man ang makakapag-akala na siya'y makakagawa ng isa sa mga pinakamahal na kotse sa buong mundo. Ito ay si Frederick Henry Royce. Ipinanganak siya noong 1863 sa Alwalton sa England. Si Henry ang bunso sa 5 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang na sina James at Mary ay nagpapatakbo ng isang flour mill o paggawaan ng harina. Sumunod si James sa yapak ng kanyang ama, ngunit kulang siya sa skills sa negosyo. Maliit lang ang kaniyang kita at sa loob ng maraming taon, namuhay sa kahirapan ang pamilya Royce. Tumindi pa ang sitwasyon at noong 1867, napilitan silang magdeklara ng bankruptcy. Umaasa na makahanap ng mas magandang buhay, lumipat ang pamilya sa London. Sa panahong ito, ang 4 na taong gulang na si Henry ay mayroon ng unang trabaho bilang isang bird scarer sa isang local farm. Ang kanyang sahod ay 6 na pensi lamang sa isang linggo. Pagdating ng 1872, dumating ang isa pang trahedya. Namatay ang ama ni Henry. Ngayon lahat ng mga anak ay kailangang magtrabaho para makatulong sa pamilya, kasama na ang 9 na taong gulang na si Henry. Nagsimula siyang magbenta ng mga dyaryo at maghatid ng mga telegrama sa mga bahay. Ang mga unang taon ng kahirapan ni Henry ay may malaking epekto sa kanya. At sa edad na 15 years old, natapos niya ang 1 taon lamang sa paaralan. Bilang isang binata,
nagsimula siyang mag-apprentice sa Great Northern Railway Works. Inalok siya ng suporta ng kanyang tiyahin at sa kabila ng kawalan ng formal na edukasyon, ginamit ni Henry ang bawat pagkakataon upang turuan ang sarili. Nag-aral siya ng algebra, ng French at electrical engineering sa kanyang libreng oras. Ngunit pagkatapos ng 3 taon, napilitan siyang tumigil dahil sa kakulangan ng pera. Pagkatapos tumigil sa kanyang apprenticeship, nagtrabaho si Henry saglit sa isang kumpanya ng paggawaan ng mga tools sa Leeds at pagkatapos ay nagtrabaho siya sa Electric Light and Power Company sa London. Noong 1882 naman, lumipat siya muli, ngayon naman sa Liverpool kung saan nagpatuloy siya sa pagtatrabaho para sa Electric Light and Power Company. Ang tunay niyang ambisyon ay gawing full-time na trabaho ang engineering. Kaya sa edad na 22 years old, nagsimula siya ng isang negosyo kasama ang kanyang kapwa-engineer na si Ernest Claremont. Tinawag nila itong F.H. Royce and Company. At sa loob ng ilang taon, nagtrabaho sila ng walang humpay sa paggawa ng mga electrical components tulad ng doorbells at dynamos. Patuloy na lumago ang kanilang kumpanya at noong 1894, gumagawa na rin sila ng electric cranes. Ngunit dito na nagsimula ng lumipat ang interes ni Henry sa mga motor cars. Habang si Henry Royce ay may mahalagang papel sa kwento ng Rolls-Royce, ang pangalan ng brand ay nagpapahiwatig na mayroon pang isang tao na hindi natin dapat kalimutan at ito ay si Charles Stuart Rolls. Siya naman ay ipinanganak noong 1877 sa mayamang Berkeley Square sa London. Si Charles Rolls ang bunsong anak ni na Lord at Lady Langatok. Dahil sa pagkakaroon ng interes sa engineering mula sa murang edad, nag-aral siya ng mechanical engineering sa Trinity College sa Cambridge. Si Charles ay kilalang kilala dahil sa kanyang hilig sa mga makina, kaya tinawag siya sa palayaw na Dirty Rolls. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, siya ang unang undergraduate na nagmamay-ari ng isang motor car matapos maglakbay sa Paris para bumili ng Peugeot Phaeton sa edad na 18 years old. Sa panahong iyon, bihira pa lang ang nagmamay-ari ng kotse. Lumago ang negosyo at ginamit ni Charles ang pera upang tustusan ang kanyang mga sporting activities. Bukod sa pagiging isang masigasig na motorista, pioneer at racer, masigasig din siyang aviator. Tulad ng inaasahan, ang mga libangang ito ay hindi mura dahil ito ay magastos. Sa kasamaang palad para kay Charles, ang kanyang habang buhay na hobbies ay nagdulot ng hirap sa kanya pagdating sa pera. Habang pinapatakbo ang kanyang kumpanya na F.H. Royce and Company, naging mas interesado si Henry sa mga motor cars. Noong 1901 naman, nagpasya siyang pagandahin ng isang second-hand na 2-cylinder Decoville car na nabili niya. Pero gusto niya pa ng higit pa dito, kaya nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang kotse. Gusto ni Henry na laging perpekto ang kaniyang mga ginagawa. Matapos niyang makita ang mga depekto sa konstruksyon ng Decoville, nangako siyang gagawa ng mas maganda pa. Sa pagtatapos ng 1903, idinisenyo at ginawa niya ang kanyang unang petrol engine at pagdating ng susunod na taon, na-drive na niya ang kanyang unang Royce 10 horsepower motor car sa bayan. 2 dekada na ang lumipas mula nang itinatag ni Henry ang kumpanya. Ang kanyang unang kotse ay naging matagumpay, kaya gumawa siya ng isa pa at dito na siya gumawa ng sunod-sunod na kotse. Sa 3 kotse na kanyang ginawa, binigay niya ang isa sa kanyang business partner na si Ernest Claremont at ang isa ay ibinenta niya sa isa sa kanilang mga shareholder at ito ay si Henry Edmunds. At si Henry Edmunds din ang nagayos ng meeting para magkakilala sina Rolls at Royce. Si Henry Edmunds ay isang shareholder sa kumpanya ni Royce at kaibigan naman siya ni Rolls. Matapos mabili ang isa sa mga kotse ni Royce, nagsimula siyang magyabang tungkol dito kay Rolls. Noong panahong iyon, dismayado si Rolls dahil puro foreign imports lang ang naibebenta niya sa kanyang kumpanya. Kaya nag-organize si Edmunds para makapag-meeting sina Rolls at Royce. Hindi alam ni Edmunds na ang meeting na ito ay magbabago sa kinabukasan ng vehicle industry magpakailanman. Habang palaging mas gusto ni Rolls ang mga 3 at 4-cylinder cars, ang 2-cylinder vehicle ni Royce ay agad na nag-iwan ng malaking impresyon sa kanya. Sa loob ng ilang minuto mula sa pagkakita nito, alam niyang nahanap na niya ang hinahanap niya. Pinaandar niya ang motor car ni Royce
at agad na pumayag si Rolls na ibenta ang dami ng mga motorcars na kayang gawin ni Royce. Ang dalawang lalaki ay bumuo ng isang kakaibang partnership. Hindi lamang dahil sa malaking agwat ng edad, kundi pati na rin sa agwat sa klase ng edukasyon na meron sila. Si Royce ay 41 years old habang si Rolls ay 26 years old pa lamang. Ang batang Rolls ay nagkaroon ng marangyang edukasyon sa isang prestigious Trinity College, samantalang si Royce naman ay self-taught lamang at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Habang ginugol ni Rolls ang kanyang kabataan sa karir ng mga magarang kotse, si Royce naman ay nagsusumikap upang kumita. Magkakasundo kaya sila? Habang magkaiba sina Henry Royce at Charles Rolls sa maraming bagay, naging mahusay silang magpartner at ang malaking tagumpay sa kanilang car business ay nagbigay daan sa paglikha ng Rolls-Royce Company noong 1906. Pagkatapos ay inilunsad nila ang 6-cylinder Silver Ghost na sa loob ng isang taon ay kinilala bilang pinakamahusay na kotse sa buong mundo. Impressive, pero para dito kailangan din nilang pasalamatan ang partner ni Charles. Ang paglikha ng isang brand ay nangangailangan ng vision. Habang abala sina Henry at Charles sa paggawa at pagbebenta ng mga motor cars, ang partner ni Charles na si Claude Johnson ang nag-take over ng role bilang managing director. Alam niyang mahalaga ang pagpapalawak ng reputasyon ng kumpanya. Sa kanyang pagiging publicity genius, nag-orchestrate siya ng mga stunt upang i-promote ang reliable na Rolls-Royce motor cars. Isa sa mga unang advertisement niya para sa 40 to 50 horsepower motor car ay i-promote ito bilang 6-cylinder Rolls-Royce. Hindi isa sa mga pinakamahusay kundi ang pinakamahusay na kotse sa buong mundo. Sa ad na iyon, ipinakilala ni Claude ang isang phrase na magpakailanmang magiging associated sa Rolls-Royce. Naging napakabisa nito. Ipinakita nito ang superior na performance ng Rolls-Royce at lumikha ng world demand para sa kanilang world-class engineering. Si Claude ay naging napakahalaga sa tagumpay ng kumpanya kaya't nakilala siya bilang hyphen sa Rolls-Royce. Siyempre, hindi sapat ang marketing lamang. Parehong nag-dedicate sina Henry at Charles sa paghahatid ng pinakamataas na quality sa kanilang mga Rolls-Royce cars. Ngunit si Henry ang may kakayahang itulak ang sarili hanggang sa limitasyon pagdating sa trabaho. Kilala si Henry bilang masipag na trabahador na hindi kumakain ng maayos. Sa kasamaang palad, ang mga habits niya na ito ay malubhang nakaapekto sa kanyang kalusugan. Ngunit nakakagulat, siya ay nabuhay ng mas matagal kesa sa kanyang business partner na si Charles ng ilang dekada. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang interes ni Charles sa aviation. Sinubukan pa niyang hikayatin si Henry na mag-develop ng disenyo para sa isang aero engine, ngunit tumanggi si Henry. Para ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa aviation, bumili si Charles ng isang Wright Flyer aircraft na ginamit niya sa mahigit 200 flights. Noong 1910, naging siya ang unang tao na gumawa ng non-stop double flight sa English Channel. Ngunit isang buwan lang ang lumipas, nagbago ang lahat. Habang nasa isang flying display sa Bournemouth, namatay si Charles sa isang plane crash. Siya ay 32 years old lamang. Naging siya ang unang Briton na namatay sa isang plane crash at ang kanyang maagang pagkamatay ay nagdulot ng pagtatapos sa maikling partnership ng Rolls-Royce. Ngayon si Henry na lang ang nagpatuloy ng kanilang legacy. Si Henry ay may likas na kasipagan at ang kanyang mga makabagong disenyo ang nagpatibay sa reputasyon ng Rolls-Royce sa superior na engineering at quality. Hindi siya nagkompromiso sa kanyang pangunahing prinsipyo na magtatag ng pinakamahusay na disenyo gamit ang pinakamagandang materyales at pinakamataas na antas ng craftsmanship. Sa kanyang sariling mga salita, strive for perfection in everything you do. Take the best that exists and make it better. When it does not exist, design it. Noong unang digmaang pandaigdig, pinalawak ng kumpanya ang kanilang produksyon sa paggawa ng mga aero engines na minsang hiniling ni Charles. Sa mga sumunod na dekada, naging napakaganda ng takbo ng kumpanya. Sa kasamaang palad, patuloy na nag-struggle si Henry sa kanyang kalusugan at noong 1933, namatay siya dahil sa mga problema sa digestive tract. Ang kanyang kamatayan
ay dulot ng mahinang nutrisyon sa kanyang kabataan at isang buhay ng sobrang pagtatrabaho. Marami sa huling mga taon ng kanyang buhay ay ginugol niya bilang isang semi-invalid, pero hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Ang kanyang hindi matitinag na sigasig at dedikasyon sa engineering ay nanatili at patuloy siyang nagtrabaho hanggang sa huling sandali. Literal na ang huling sketch niya ay ginawa niya mula sa kanyang deathbed ilang oras bago siya namatay. Siya ay 70 years old nung siya ay pumanaw. Ang Rolls-Royce ay nanatiling isang sikat na pangalan sa automotive engineering. Ang isang Rolls-Royce ay isa sa mga pinakamatagumpay na luxury cars na mabibili sa ngayon at may mahigit 130 dealership na nakakalat sa 40 na bansa. Ang brand ay kilala hindi lang sa Great Britain. Sa kasalukuyan, ang Rolls-Royce ay pag-aari na ng BMW at ang brand ay kilala pa rin sa paggawa ng ilan sa mga pinakamahal na kotse sa buong mundo tulad ng Rolls-Royce Cullinan, Ghost, Phantom, Wraith at Dawn.